Ito nga yung nakuha natin pagkain sa pre-pantry. Charot! Trinay ko nga mag-grocery sa Aldi for the first time. Talaga naman be, panira itong si Haring Ulan. Yo, what's up coconut poknut mga ka-sisters? Walang nagtatanong at walang may pake. Eto nga palang ating kaganapan ngayong araw na to. Akin ngang napagpasyahan na mag-grocery shopping dito sa store na never ko pang napuntahan. Ayon nga sa aking nasagap na balita ay mura nga daw pala ang grocery dito. Alas 9 nga silang nag-o-open kaya naman pumunta na kami ng mga 8:40. Inabutan na rin kami ng malakas na ulan be. Plano ko nga ay dito ko nabibilhin lahat ng aming kailangan sa bahay. Dwell si din kung magkano nga ba ang magagastos natin dito. Kung makakatipid ba tayo or same lang. Bago mo nga magamit itong kanilang cart, kailangan mo maghulog ng barya. And medyo sanu-sanu nga ang inyong lingkod, kaya naman humingi ako ng tulong sa babae kanina. Sabi ko bakit ayaw matanggal netong cart. Sabi niya nga ay maghulog daw ng barya. After nga namin sa Aldi ay dumaan naman kami dito sa Home Depot para bilihin itong pandilig natin sa halaman. After namin sa Home Depot, dumaan nga din pala kami ng HEB. At dito ko na nga ikikwento kung anong nangyari sa ating Aldi grocery shopping. Kung bakit napa HEB tayo mga B. Totoo nga ang balita na mura nga sa Aldi. Pero dahil maliit lang siyang store at hindi mo makikita doon lahat ng kailangan mo, kaya naman napabalik ako sa HEB. Dahil yung ibang kailangan namin ay wala doon sa Aldi, kundi nandito lang talaga siya sa my HEB grocery. Katulad ng mga seasoning na ganito, wala sila niyan sa Aldi. Meron man sila pero mga limited lang. Nga pala ako nito kasi napapakain talaga ako ng pancake. Tapos napabili ako ng tinapay kasi gagawin ko ng hotdog bun si David. Eto naman yung mga nabili ko talaga sa Aldi. Papakita ko sa inyo. More on veggies ang nabili ko doon kasi mura talaga sa kanila. Maganda rin ang mga veggies nila kasi fresh. Tapos talagang binabalot nila para hindi madumi. Halos ang nagastos ko nga pala sa Aldi ay nasa $60. Hindi na masama kasi ang dami ko rin talagang nabili sa Aldi. Meron akong nabiling toilet paper na napakalaki niya pero nasa $14 lang siya. Tapos bumili din ako doon ng olive oil. Pero alam nyo ba, yung broccoli na yan, tuwang-tuwa ako kasi ang mura sa kanila. Kasi sa kanila, nasa $1 something lang. Mas malaki pa yung size. Dahil sa HEB, yung tatlong maliliit mga be, $9 something na yun. Tapos nakabili tayo dito ng sobrang fresh na spinach. Dahil ilang days na rin talaga akong craving sa mga gulay-gulay, kaya bumili din ako nitong mga kasister ng sayote. Mura din ang sayote sa kanila. Bumili din ako nitong salmon na dalawa. Ba yung flavor niya, kaya naman binili ko na para matikman naman ni David ang ibang flavor. Mura din ang mangga, kaya napabili tayo ng 4 na piraso. Malaki na yung size nito, parang nasa $1 something lang siya be. Same din itong nabili nating cheese. Ilalagay to ni David sa itlog niya. I mean yung fried egg niya every morning. Hindi ka na talaga malulugi kapag pumunta ka ng Aldi kasi ito $1 something lang din siya. Napakasarap nga nito, isawsaw mo lang sa toyo or kaya bago with the oranges na matamis, tapos mura lang siya be, parang $3 lang ito. Kaya worth it din talagang pagpunta natin sa Aldi. Ito yung blueberry na lagi kong ino-order sa Starbucks. Isang piraso ay nasa $4 siya be. Ako sa Aldi, $3 something lang siya, 4 na. Diba ang bongga? At dahil bumili pa nga ako ng mga iba pa namin kailangan sa HEB, so bali nakagastos din ako dun mga kasister ng $125. Dahil ang budget namin mga kasister for the 1 week grocery shopping is nasa $200. At dahil may sukli pa dun sa $200, kaya save na natin yun. For the next grocery shopping, just in case mapaspend tayo ng more than $200. Napalinis din talaga tayo mga kasister ng ating refrigerator. Kinuha ko na nga yung mga baon na may leftover na food. Hindi ko na kayang makain sister, kaya nagjubes na talaga ako kakain ng mga leftover ba. Dahil yung kasama ko dito mga kasister, no, masasabi mo talagang hindi talaga siya kumakain ng leftover. Kaya huwag na talaga kayo magtaka kung bakit talaga ako lumulobo. Kaya alam niyo na talaga ang kasagutan dyan mga kasister. At para hindi tayo maging balye na mga kasister, tapon na natin ang mga leftover ba. Sayang siya, pero kaysa naman ako ang lumubod, Zoy.